So sa lahat ng may headache, paano natin malalaman na tension headache lang, migraine ba, o mamaya stroke o brain tumor? Yung Ma-explain mo ba ano ba itong mga nerves ng katawan natin? So, ito yung brain natin, di ba? Tapos, ang brain konektado sa spinal cord, no? Sa spinal cord, lumalabas yung right and left na nerve. Yun, okay? So, halimbawa, one side ng body, ito, affected, like left. Ang left, for example, ang problema sa brain kasi na-stroke sa left side. Ang magiging paralyzed yung right side. Kasi meron dyan pathway, no? Yung motor pathway, no? Na ang takbo papunta sa kabila, yung corticospinal tract, cortex to spinal, okay? Kaya pag na-damage to, itong connection sa kabilang bahagi, affected, kaya paralyzed siya. Tapos yung sinasabing mong mga cellular na nagdidikit-dikit ito, pag nasira yung cells, may mga connection siya, no? Mga synapses. Pag nasira, halimbawa itong katabing area ang sira, yung katabi nagko-connect uli, no? Para ma-take over yung function ng nasirang cells. So, ito, makikita mo yung premotor area. Kung na-damage, itong motor area, kung na-damage, paralyze yung pasyente, no? Kasi depende yung stroke, iba-iba yung manifestation, depende kung saang nadali yung utak. Halimbawa, ito kung ang motor na bahagi ng utak ang apektado, paralyzed sa opposite side. Kung sensation, itong area na ito, no? Yung sensation, demanhid siya, no? Kung halimbawa itong area affected, no, nahirapan siya mag-intindi tsaka pag nagsalita. Tapos kung itong visual area ang affected, pwedeng hindi makakita one side of the body. So, kung halimbawa dito sa frontal area ang affected, mas apektado yung paa kasi may homunculus, no. Kung ito yung apektado, mas apektado yung mukha tsaka paa. Okay? Oo. Ang trabaho ng cerebellum yung balanse, no. So, kung madali to, wala siyang balanse pero nakakasalita siya, malakas siya, ito lang ang problema. Babalik pa yon? Ito, it will take some time for recovery. Oo. Pero hindi back to normal. Kung ito naman madali, yung brainstem. Ayaw natin to. Ayaw natin to kasi area ng consciousness to. Kahit maliit lang na stroke dito or dugo, pwedeng ma-knock out yung pasyente, comatose siya. Kasi ito yung area of consciousness. So, last question, bakit may tao na dadali dito sa harap, sa likod, sa balance? At yung pinakamalas, yung dito sa brainstem, talagang tulog. So, ano yan? Tsambahan lang? Hindi. Depende sa daanan ng dugo. Parang kuryente yan, kanya-kanyang supply. Kung nadali yung blood supply dito sa likod, ito yung madadali. Kung nadali yung blood supply dito sa yung anterior cerebral artery, mahina yung paa. Ito naman dito, malaking bahagi. Yung main side ng middle cerebral artery, malaki yung paralysis. Okay. So, sa lahat ng may headache, paano natin malalaman na tension headache lang, migraine ba, o mamaya stroke o brain tumor? Yung migraine, makikita mo usually one-sided, no? So, yung iba may aura. Minsan parang may blurring muna, no? Pag migraine, parang lumalabo yung mata. Lumalabo. One-sided, may naka-trigger, no? Usually pagkain, puyat, pagod, no? Or hormonal changes pag malapit yung regla. Pag nagsuka, natulog, pwedeng makabawas yung sakit ng ulo. Yung tension headache, parang may headband dito. No, parang may nakapatong dito na helmet, ganun ang pakiramdam. So, natitrigger ng stress. Sa init din, pwede rin? Pwede rin init, pero usually stress, kaya nga tension headache. Minsan mabigat yung batok, yung ganun. So, makukuha yan ng mga exercises natin, di ba? Pwedeng, mga stretch. Pwedeng, may mga gamot din, yung mga antidepressant, yung mga ganon sa tension, no? Or yung mga muscle relaxant. Fever. Kailan sila mag-pain reliever? Pwede paracetamol lang. Pwede, pero mahina kasi yung paracetamol. Pag migraine, usually mga sumatriptan ang binibigay, no? Pang migraine attack, no? Kasi pwede rin yung pain reliever, no? Kaya lang mabagal. Yung sumatriptan, or pwede yung mga regular mefenamic, pwede rin paracetamol.
Sumatriptan, pang migraine siya. Oo. Anong oras iniinom to bago umatake? At the onset, pag naramdaman niya nagsasarab na yung ulo, yun ang best time to take it para hindi na Mga dumiretso. ilang milligrams kaya? 50 milligrams. Medyo mahal, no? Medyo mahal, walang generic. Pero kung wala sila nun, pwedeng regular pain reliever, mefenamic, celecoxib. Anong advice mo sa may migraine muna? Ano yung magagawa nilang lifestyle at pagkain na pagbabago para hindi atakayin? Oo. Healthy lifestyle, exercise. Kung mataba siya, pag nag-exercise, mababawasan yung triggers, yung atake ng migraine. Huwag kumain ng may mga monosodium glutamate, mga vetsin, mga yung mga flavoring, no? So, mga tsokolate, cheese, yung mga red wine, nakaka-trigger yon, no? Bright sunlight, pag lumabas, mag-shades ka, may payong ka na, may pamaypay ka na. So, tamang tulog. Kung sobrang tulog, sasakit din ang ulo. Paano naman yung headache na dahil sa stroke o baka mamaya may brain tumor? Yung headache sa brain tumor, usually matagal, siya, tuloy-tuloy, progressive, no? Hindi siya kagaya ng migraine na mawawala, babalik. Ito, tuloy-tuloy kasi halimbawa, isipin mo, unti-unting lumalaki yung tumor, no? So, persistent yung headache, nandyan lagi, palala ng palala. And then later on, makikita mo, mahina na, may paralysis na. Malalaman mo ba, Dr. Epi, as a neurologist, na yung headache nitong tao ay brain tumor na? Parang ano ba siya? Parang, alam ko, yung iba parang konti lang daw. Yung iba, syempre, kung maliit lang. Actually, hindi. Kung character lang ng headache, hindi. Pero Hindi mo malalaman. Hindi mo malalaman, pero kailangan may suspetsa ka. Kung yung headache, tuloy-tuloy, non-stop, uminom ka na ng gamot, ay iba na yan. Hindi na migraine yun. Tsaka palala ng palala. 24 hours ang sakit na ulo ng Non-stop, kahit days and weeks and months. Ano mo na cause ng brain tumor? May Ano edad ba to? ba yan? Brain tumor sa cancer? Oo, tumor. Pwede, pag sinabing tumor, pwedeng benign. Ibig sabihin, slowly growing, no? Pag tinanggal, hindi na magre-recur. Pag malignant naman, mabilis yung paglaki. Pag tinanggal, pwede rin mag-recur o pwedeng hindi matanggal lahat, no? So, ang tanong mo, anong cause? Minsan, basta na lang, no? So, minsan sa genes natin or minsan na-expose sa virus, maybe radiation, yung mga ganon. Yung iba sinasabi, yung cellphone, yung mga cell site. Ano ba pag-aaral ngayon? Yung iba, madaming nagsasabi, baka yung cellphone, iba-ibang cellphone kasi, iba-ibang intensity ng radiation. Mataas na radiation yung iPhone, no? So, pag natulog ka, yun ang pinakamataas. Pag natulog ka, wag mo ilalagay sa ulo mo. So, ilayo mo sa'yo, yung mga ganon. Pag nag-answer ka ng call, maybe headphone or speakerphone, pero wala pang hard evidence na nagkukos talaga yon ng brain tumor, no? So, wag nating gawin na laging natulog tayo, malapit yung phone, or pag microwave tayo, no? So minsan yung microwave, sabi nila nagko-cause ng breast cancer because of the radiation. So kung pwedeng hindi dito ilagay yung microwave sa taas para hindi direct sa chest. Pero wala ngang hard evidence for that. Pero wala namang masama kung wala naman, walang masama. So sa brain tumor, anong mga gamutan ang magagawa nila kung meron? Tsaka yung gamot daw na binigyan ng steroids, para saan yung steroids? Alam mo, pag may brain tumor, yung area around it namamaga. So yung steroids, hindi para sa tumor, kundi pang tanggal lang ng pamamaga. Okay, pag natanggal yung maga, kasi halimbawa, maliit lang yung tumor, pero malaki yung pamamaga, malaki yung panghihina or deficit ng pasyente. Yung steroid sa maga lang. Pwedeng tanggalin to, i-opera kung halimbawa accessible yung area. Pag malalim naman, gitna siya, mahirap naman tanggalin yung nasa gitna. So, ginagama knife o niraradiation. Meron din bang tumor sa ibang part ng Oo nervous nga. system? Dito nga may tumor ba sa ibang parte? Sa ulo lang ba o pati dito sa... Sa lahat ng bahagi ng katawan, pwedeng magkaroon ng tumor sa spinal cord, sa nerve. Kung halimbawa spinal cord ang affected, paralyzed from here down. Kung nerve, may sobrang tindi ng manhid, no? Shooting pains down to one side of the body. Kung halimbawa itong nerve ang affected, may tumor na lumalaki, mahina to, tsaka grabe yung sakit.
Marami ring cases nito. Hindi Meron. siya as common, pero meron din. Ngayon naman, Dr. Epi, ito hinihintay nilang topic, yung manhid. Ang dami nagsasabi, kasi Okay. nerve na pinakita natin manhid kamay, manhid leeg, manhid Likod. likod. So, paano natin malalaman yung manhid saan galing? Nerve ba? Artery ba? Muscle ba? O nervous lang? Ano ba itong manhid? O, pwede ka, sama siguro yung manhid dito. sa ulo, sa Ulo. batok. Minsan manhid yan. Oo. Minsan, pag may mga arthritis dito, no, okay, yung changes sa buto, naiipit yung nerve, no? So, yung sakit dito, mag-shoot down, titigas yung muscle, no? Shooting down, tapos pwedeng manghina itong kamay niya, no? So, ito, pag masakit ang leeg mo, lagi nagko-computer, o may... Pwedeng muscle din lang. Pero kung naramdaman yung sinabi ko, yung shooting down pain, nerve na yon. Pwede rin dito sa likod, no? Treatment. Yes. Pag naipit, ano bang mga treatment nyo dito? So una, kino-confirm, pwedeng ang MRI ang best, pero kung hindi kaya, pwedeng X-ray, tingnan ng anatomy, no? Kung ipit yung nerve. Ang Pwedeng treatment, X-ray lang dito? pwedeng X-ray, pwede, pero ang confirmatory, yung MRI talaga. And then, kung naipit, depende kung malala yung ipit, no? Baka tapos mahina na ito, is-surgery yon, no? Kasi grabe yung ipit. Pag mild lang naman yung symptoms, hindi masyado yung ipit, pwedeng physical therapy. So, ito yung lumbar natin, yung likod natin, no? So, makikita mo, may disc, ito yung vertebral body, disc, vertebral body. Pag nag-side view, makikita mo, lumalabas yung nerve dyan. Kung halimbawa, itong disc na ito, malambot kasi ito, no? Lumiit na, nagkikiskisan yung dalawang buto, yung highway ng nerve, maiipit, liliit yung highway ng nerve. So, sasakit, magkakaroon ng sakit sa likod, pababa sa paa. Okay? So, anong gamot natin para dito sa mga manhid? May gamot ba? Oo. Sabi ni Bigay? Oo. Meron, para sa neuropathic pain, pwede yung mga gabapentin, yung pregabalin, no? So, pwedeng, kung hindi malala yung ipit, no? Pwedeng physical therapy. Pero pag malala na, grabe na yung ipit, no? Mahina na yung paa, manhid na, grabing sakit, o operahan na to. Okay. Sa mga cases niya, Dr. Epi, ano yung pinakamaraming cause bakit nag-slip disc? Bakit sila Yung nag-slip disc? nagbubuhat, no? Maramdaman nila parang nag-click, no? So, May click yun. oo, may clicking sound. Yun ang ni-report nila. Ay, nako, nagbuhat ako ng tubig o sobrang bigat. Sumakit bigla yung likod. Nag-click na bali na yun. Maaring ito gumanon, no? Yung Pag nag-click, ito pala nagkiklik ito. nabali Pag na. gumalaw tayo, ito, no? bali Ito, naipit ito, no? Yung highway ng nerve lumiit, naipit siya. So, buhat lagi. So, ingat pala sa pagbubuhat. Pwede rin pag na-aksidente, natumba, napaupo, na gumanon yung buto. Pag upo din, nahulog. Oo, Diba? yung pag na-slide Hulog sa sa stairs, hagdan. tapos biglang napaupo yung matatanda. So, talagang prevention talaga. Ingat. May pwede bang treatment para mapabagal yung pagkamanhid? Pag diabetic, di ba? Laging gano'n kamay, paa. Oo. So, hindi lang kamay paa, kahit yung likod nila may mga shooting pains, pati ulo, no? Dahil nasira yung nerve sa taas ng blood sugar. So, importante, pababain lang yung blood sugar. Tapos, bigyan ng mga gamot, gabapentin, pregabalin. May tulong ba tong gabapentin, pregabalin? Gaano katagal binibigay? Yung iba, minsan matagalan, minsan years and years. Kasi nandun pa rin yung manhid, no? Pag nawala ng manhid, pwedeng ihinto na yung gamot.